بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشرط الثالث الإخلاص المنافي للشرك. معناه أن تخلص جميع العبادات لله وحده ولا تصرف منها شيئا لغير الله. أن تخلص جميع العبادات لله وحده ولا تصرف منها شيئا لغير الله. الدليل قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الشرط الرابع الصدق المنافي للكذب. الصدق المنافي للكذب معناه أن تقول كلمة التوحيد وأنت صادق في ذلك يطابق قلبك لسانك. الدليل قوله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Kahapon inumpisahan natin linawin kung ano yung mga syurut, mga condition ng la ilaha illallah. Ayon sa ating author, la ilaha illallah la tanfa'u qailuha illa idha haqqaqa syurutaha wa hiya thamaniya. Yung la ilaha illallah hindi siya magdudulot ng kabutihan sa qail, sa nagsasabi nito, liban na lamang kapag napatutuhanan niya na kumpleto niya ang mga kondisyon nito. Wa hiya thamaniya, at ito daw ika ay 8. So kahapon yung dalawa na talakay natin, al-ilmul munafi lil jahl, al-yaqinul munafi lisyak. Ang kaalaman na nagpapawalang bisa ng kamangmangan. Pangalawa, al-yaqinul munafi lisyak, ang kasiguraduhan na nagpapawala ng pagdududa, pag-aalinlangan. So ngayon, babanggitin natin yung dalawa ulit, no? Yung number 3 at saka number 4. Al-ikhlasul munafi lisyirk, ang pagtataos puso na nagpapawala ng shirk. Sabihin ng shirk, pagtatambal. Yung shirk, mahaba yung usapan dyan. Mamimit natin yan sa page 20. Asyirku ta'rifuhu wa aqsamuhu. Mahabang usapan yan, yung shirk. Pangatlong kondisyon, ang pagtataos puso, pag-i-ikhlas. Alam na natin yung ikhlas na tinatawag. So tigira na katulabus siko simba. Ibig sabihin yan, an tukhlisa jami'al ibadati lillahi. Itataos puso mo, i-ikhlas mo daw yan. An tukhlisa, akhlasa yukhlisu. An tukhlisa jami'al ibadati lillahi wahdah. Itataos puso mo, sabi niya, ang lahat, jami', ang lahat ng mga pagsamba, lahat ng uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Wala tusrif minha shay'an li ghairillah, at wala kang ililihis
sabihin ng ililihis, ibibigay sa iba. Datigin na pakasilay na ka. Datigin na pakasilay na ka. Minha, sangkot mga simba. Wala kang ililihis sa mga ibadat. Syai'an, maski isa man. Maski isa. Maski gaano man yan kaliit. Wala kang ililihis dyan. Li ghairillah, sa maliban sa Allah. Yung ibada, ganoon din. Lahat naman kasi ng bagay, pinag-aaralan niya ng masusi, no? Yung ibada, tingnan niyo yung page 53. Tingnan niyo muna yung 53. Lahat ng nadadaanan nating kalimat dito, pinag-aaralan yan one by one. Tingnan niyo al-ibada. Tayo, nung hindi pa tayo nag-aaral, kala natin lahat ng bagay ay madali. Di ba? Halimbawa yung ibada, simba. Akala natin yung ibada ay pang masjid lang. Doon lang nangyayari. Paglabas mo ng masjid, wala na ibada. Napakaikli naman ng ibada kung ganun. Ilang oras lang ba tayo nasa masjid? Wala pang isang oras. Kung hindi ka tatambay sa masjid, wala pang isang oras. Ilang minutes lang ba yung sala sa masjid? Doon may isang oras. Kung ang ibada ay sa masjid lang, sa tingin mo nasamba natin ng Allah? Ilang minuto ka lang sa masjid, paglabas mo wala na ibada. So hindi ganyan yung ibada. Amimit natin dito yung ibada na tinatawag. Tingnan nyo sa 55. Qa'idatun muhimmatun fi tauhid al-ibada. Yung ibada na ginagawa mong kakaunti, may tuman sa simbatan, maliit lang yung simbahan na nagagawa natin. Kung bibilangin mo, magsimula ka mula nung paggising mo hanggang matutulog ka mamaya, bilangin mo yung nagawa mong ibada. Ito nga naman, mas marami pa siguro tong daliri natin. Kung simba dito di mga labak na abdas, sambayang, Quran, tasbih. Nandun na pa ni simba. So yan yung ibada kung hindi mo pag-aaralan yung ibada. Inakala mo yung mga ibang gawain ay hindi ibada. Tingnan nyo, kakaunti na nga, delikado pa. Laman sa pinakababa, page 55. Ad-du'a, ibada. Yung dua, nabanggit natin to, yung pananalangin, ibada yan. Sarfuhu li ghairillahi syirk. So kapag sila'y ako pangni, sikusala ko kuwala na, kapan ako to. Pag nilihis mo yung dua mo, kakaunti na ng dua, inilihis mo pa, mimbulip na, kapan ako to. Diba? Al-khawf, so kalak na simba. So kapakasilayanan, kapakasilayo kalak, yung paglihis ng takot sa maliban sala, shirk. So kapanong bali? Dabah, udhiyah, aqiqah, diba? Ibada yan. Pag inilihis mo pa yan sa Allah, once in a year ka na nga lang magdabah, magiging shirk pa. Nadar. Yung nadar, minsan lang itong mangyari sa tao. So kasyumaya, pamamanata sa Tagalog. Pag yan, lumihis yan, tabaliban sa Allah, shirk. Ibig sabihin nito, kailangan iingatan natin yung ibada. Kakaunti lang yung nagagawa natin. Although yung ibada, hindi lang sa masjid. Yung pag-upo nyo dyan, ibada yan. Kaya kailangan lagi ng ikhlas. Mada sa ikhlas, kung galabang, namimuli ka pa na kakaunti na nga, nasira pa. No? Intindihan? So kailangan pag-aralan natin ng masusi yung bawat kaalaman sa Islam. Kasi may minamaliit tayong mga gawain, akala natin walang silbi. No? Sa Islam, sa Allah Subhanahu wa Ta'ala walang maliit na bagay. Sabihin, gagawin natin yung mabuting gawain, at the same time, aayusin natin. So paano maayos? Dalawa yung pag-ayos sa gawain, al-ikhlas wal mutaba'ah. Ibig sabihin ng al-ikhlas wal mutaba'ah, mag-ikhlas ka
Ikhlas yung gawain mo sa Allah. Pangalawa, sunnah. Yun yung paghusay sa gawain. Apya kay ito iyan na basta misungkad ko tulabos na misungkad ko kito Rasulullah na malalani kipantagsi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, pabalik tayo dito. Ad-dalilu qawluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa. Sa Suratul Bayyinah, alam natin, main topic dyan, Ahlul Kitab. Yung mga kuffar, sa mga musyrik, pati yung kuffar sa Ahlul Kitab. Nung talakayin ng Allah yung kalagayan nila, sinabi ng Allah, wa ma umiru, yang madyan maunafiya. Walang ipinag-utos sa kanila. Wa ma umiru. Kuni kaya, hindi sila pinag-utusan illa maliban na lamang liya'budullah na kanilang sasambahin ng Allah mukhlisina lahud-din hunafa na kanilang itataos puso sa kanya ang din, yung din, no, yung relihiyon, hunafa na kanilang haharapin ang Allah at tatalikuran ang lahat ng maliban sa Allah. Yan ang ibig sabihin ng hanif. Yang hunafa, jama' yan ng hanif. Si Ibrahim, hanif. Ibig sabihin ng hanif, al-muqbilu ala Allah, al-mu'ridu amma, an kulli ma siwa. Al-hanif, al-muqbil ala Allah, al-mu'ridu an kulli ma siwa. Ibig sabihin ng Al-Hanif, yan yung taong iniharap niya ang kanyang sarili. Ibig sabihin ng iniharap niya ang kanyang sarili, inilaan niya yung buhay niya, yung sarili niya sa Allah. Al-muqbil ala Allah, iniharap niya, dedicated. No, inialay niya ang kanyang sarili sa Allah. Al-mu'ridu an kulli ma siwa, tinalikuran niya ang lahat ng maliban sa Allah. Si Ibrahim ganyan, alayhi salam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin fattabi' millata Ibrahim hanifa. Title yan ng Ibrahim alayhi salam sa Quran. Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. So yan yung required, yan yung kailangan sa bawat isa sa atin. Sasambahin natin ng Allah na tayo ay magiging hanif. Tayo, so malinaw yan, inshallah lalawak yung talakay sa ikhlas pag nakuha na natin yung ibadah, pati yung shirk, doon yan lalawak eh. Maunawaan natin ano yung sisira sa ikhlas, paano mabubuo yung ikhlas ng isang mukhlis. Si Shaitan, ang hindi niya lang kayang linlangin, iligaw yung taong merong ikhlas. Yan lang. Yan lang yung sinukuan ni Iblis, ni Shaitan. Hindi niya sinukuan yung mayaman. Hindi niya sinukuan yung alim. Yung alim nililigaw ni Iblis. Hindi niya sinukuan yung abid, yung madasalin. Ang sinukuan niya, mukhlis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Maliban na lamang po ya Allah sa mga alipin mong merong ikhlas, itutulabos. So malinaw yung usapan sa ikhlas. Rabi'an, pang-apat, as-sidqul munafi lil kadhib. As-sidq, ang pagiging makatotohanan. Ang pagiging makatotohanan na nagpapawala ng kasinungalinganan, pagsisinungaling. Ito yung katangian ng mga sadiq, siddiq, no? Sadiq. Ito kaya sadiq. Sadiq. As-sidqu. Ibig sabihin ng sidq, ang pagpapatotoo, ito kaya pagiging makatotohanan. Tawag sa tao na sa kanya yung sidq, as-sadiq.
Sadiq, as-sadiqul amin. Yung Rasulullah, tawag sa kanya, nung hindi pa siya propeta, as-sadiqul amin. Sinasaksihan ng mga tao yan. Wala pang mga ayat na bumababa sa Rasulullah. Normal na tao lang yung Rasulullah. Tawag sa kanya ng mga Quraysh, as-sadiqul amin. Ang makatotohanang mapagkakatiwalaan. Di ba yung kaibigan tinatawag sa Nabi na Sadiq, di ba? From word sadaka. Ibig sabihin ng sadaka, pagkaibigan, friendship, sadaka. Tinawag yung Sadiq na Sadiq kasi yung kaibigan, makatotohanan siya, di ba? No? Kaya pinagkakatiwalaan ng kaibigan mo eh. Yung kaaway, hindi mo yan kakausapin. Hindi mo yan kukwentuhan ng mga sekreto mo. Kasi alam mo, mamaliin niya yung pwede ka niyang sabihan ng masasama, di kaya negative yung babanggitin niya. Hindi ka tulad ng kaibigan, mapagkakatiwala ng kaibigan mo. Alam niyo yung sadaka? So, sadaka kasi tinawag na sadaka, yung sadaka sa Islam, mamimit nyo to sa fiqh, yung zakah. Isang tawag sa zakah, sadaka, di ba? Yung charity. Tinawag na sadaka yung sadaka kasi yung nagbibigay ng sadaka, patunay yan na meron siyang iman. No? Kasi hindi ka makapagbigay ng pera kung wala kang iman eh. Alam natin yung kayamanan, mahal natin yan. Kahit piso, ayaw natin mawala sa atin. Ayaw natin magutom, ayaw natin maghirap. Kaya makakapagbigay ng sadaka yung taong merong paniniwala sa Allah, sa gantimpala ng Allah. So tinawag siyang sadaka, no? Patunay na merong iman, no, sa kanyang puso. Dahil dito, pagdating sa la ilaha illallah, ang tinutukoy niya itong sasabihin natin, sasabihin ng author. Ito yung ta'rif ng sidak sa la ilaha illallah. An taqula kalimat at-tauhid wa anta sadiqun fi dhalika yutabiqu qalbuka lisanaka. An taqula kalimat at-tauhid wa anta sadiq. Sasabihin mo daw ang kalimatut tauhid. Ano yung kalimatut tauhid? La ilaha illallah. Sasabihin mo ang la ilaha illallah habang ikaw. Yang wa anta habang ikaw. Yang wa dyan, hindi yan ang harfu ataf. Yan ang tinatawag nilang wawul hal. Habang ikaw ay makatotohanan. Wa anta sadiq. Ay batad ka tingin na patiis ka tingin. At ikaw ay makatotohanan dyan sa la ilaha illallah na yan. Paano? Paano natin masasabi? Yutabiqu qalbuka lisanaka. Sasang-ayon ang puso mo sa iyong dila. Sasang-ayon ang iyong paniniwala sa sinasabi mo. Pag nagkabaligtaran yan, pag hindi nagsang-ayon, nifaq tawag doon. Ito yung katangian ng mga munafiq. Basta damakayon so puso, kukatiro, ko puso, naginan so munafiq. Lalayon pagaling wala sa Quran. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Sa isang aya, yaquluna bi afwahihim, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. So yun yung mga munafiq. Meron silang mga sinasabi ng Allah sa pamamagitan ng kanilang mga salita, mga bibig, mga dila, na kung saan hindi makikita sa puso nila. So kailangan yung la ilaha illallah natin mula sa dila at mula sa puso. Tayo. Sa suratul Ankabut, binanggit ng Allah yung syartul rabi'. Alif Lam Mim. Yung Alif Lam Mim, kabilang yan sa tinatawag na al-huruf al-muqatta'ah. Pagdating sa tafsir, yung mga ulama sa tafsir, jamhur, yung majority, sinasabi nila yung Alif Lam Mim, walang kahulugan yan. Yung Allah lamang ang tunay na nakakabatid, nakakaalam ng la ilaha Alif Lam Mim, Taha, Kaf Ha Ya Ain Sad, Ha Mim. Siya lamang ang tunay na nakakabatid ng kahulugan yan. Binanggit yan ng Allah tahaddi.
bilang hamon sa mga Arab, tahaddi. Inral wallah sa mga ungang na mga Arab. Inral, sebut yung inral. Hinamon niya, no? Kasi that time yung mga Arab, napakagaling nila sa salita. Yung mga syu'ara, yung mga manunula. Dumating yung Quran, sinasabi nila na yung Quran ginawa lang ni Muhammad. Iktatabahu wa a'anahu alayhi qaumun akharun, no? Sinabi nila si Muhammad ginawa niya lang yung Quran, inimbento niya, tinulungan siya ng mga marurunong sa tula. Sabi ng Allah, faqad ja'u dhulma wa zura. Yung mga sinasabi nila, lahat yan paratang, lahat yan walang basihan. So nagpapaba yung Allah ng mga ayat na mga letra lang. Sige nga, kung kayo ang tunay na mga dalubhasa sa Arabic language, ano meaning ng Alif Lam Mim? Ano meaning ng Taha? Ano meaning ng Hamim, Nun, Sad, Yasin, Taha? Ano meaning yan? Yung Allah, nagpababa siya ng letra wala pang baris. Depon nga baris eh. No, letra na ginagamit itong mga Arab sa salita nila. Araw-araw nilang ginagamit. Nako na, mga tigas gano'y ikaw na, kapmana. Ato na yung managi kay mga betang, ada pang kabaris ito wala. Tahaddi tawag dyan. Hamon, challenge sa mga makakata, no, sa Arabic language. So hindi nila nabigyan niya ng interpretasyon yung mga meaning niyan. So yung mga ulama, sinasabi nila na ang mga huruful muqatta'a sa Quran, yung Allah lamang ang nakakapatig niya. Ahasiban nasu ayutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yang hamzah dyan, hamzatul istifham. Hamzatu al-istifham. Yani hal hasiban nas. Inaakala ba? Ahasiban nas. Hasiba yani dhanna. Dhanna. Inaakala. Inaakala ba ng mga tao? Anong tao tinutukoy dito? Lahat ba ng tao? Sinabi ng mga ahlu tafsir, ang miniming tao dyan, mga mu'min. Ahasibal mu'minun. Inaakala ba ng mga mananampalataya? Anong dalil ng mga mananampalataya? Yung kasunod ng jumla ay yaqulu amanna. Inaakala ba ng mga mu'min, ng mga tao, na sila ay iiwan, hahayaan na lamang, ayutraku, imbagak siran, an yaqulu amanna, nang dahil lamang sa sinasabi nila na kami ay mga mu'min, kami ay mga mananampalataya, amanna, kami ay naniwala ya Allah. Ano ibig sabihin ng iiwan dito? Ano ibig sabihin ng iiwan? Inaakala ba ng mga tao na sila ay iiwan, papabayaan, nang dahil lamang na sinabi nila na kami ay mga naniwala? Anong tinutukoy na iiwan dito? Ayan, binanggit ng Allah, wahum la yuftanun, na sila ay hindi susubukin, hindi bibigyan ng fitna. Futina yuftanu. Ibig sabihin ng futina, pinitna sekalian. Pinitna. Futina, yuftanu. Yuftanun, wahum la yuftanun, at sila ay hindi susubukan, hindi sila bibigyan ng mga pagsubok, walang mamamatay sa kamag-anak nila, hindi sila tatamaan ng paghihirap, mga problema, mga dilubyo, sakuna, rahedya. Ibig sabihin, yung mu'min, susubukan ng Allah. Susubukan ng Allah. Kasi dito, binanggit niya na. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Katunayan na sinubukan namin, ikhtabarna. Katunayan na aming sinubukan, alladhina min qablihim, silang mga nangauna sa kanila. Alladhina min qablihim. Gaya nung kaum Musa,
Yung Banu Israel, tingnan nyo kung paano sinubok ng Allah. Lahat na ng pagsubok duman sa mga Banu Israel. Merong pumasa, merong bumagsak na pagsubok ng Allah. Yung mga pumasa, yung mga naniwala sa Anbiya, o yung mga muwahhid sa kanila. Yung mga bumagsak, yung mga suwaid na Banu Israel. Sabi ng Allah, wa min qawmi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. At kabilang sa mga pamayanan ni Musa, ummatu yahduna bil haqq, mga pamayanan na kanilang tinahak ang haq, yung tauhid, yung sunnah ni Musa, no? Nag-stick to sila doon, hindi sila lumihis. Wahum at ang iba naman ay ya'dilun. Ang iba naman ay lumihis. Suminilay sila. Sinunod nila yung kanilang kagustuhan. Yung mga tagubilin ng Musa alayhis salam sa panahon niya, hindi nila sinunod. So merong bumagsak, merong pumasa. Ganon din sa panahon ng Isa, panahon ng Ibrahim, panahon ng Lot, no? Panahon ng lahat ng Anbiya, sinusubok ng Allah yung mga pamayanan niya, pamayanan nila. So hindi po pwede na sinubok ng Allah yung mga nauna and then ito hindi niya susubukin. Hindi po pwede. Magiging unfair yung Allah. Wa makasupag taw minuna na tipangan wala, bibiyat talu wala, naging na imbugog yan. Dito ko pa kayo. So alam naman natin yung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung Rasulullah, basahin niyo yung sira, sinubok sila ng Allah. Nagkaroon ng napakaraming paghihirap. Alam niyo yung Hasru Makkah, yung naboycott sila sa Makkah, 3 years, nakipagputulan ng ugnayan yung mga Quraysh sa Banu Hashim. Yung Banu Hashim, yun yung tribe ng Rasulullah. Doon nakakonek yung Rasulullah. Noong hindi mapigilan yung Rasulullah, pati yung mga sahaba sa Makkah, sa da'o nila, yung Abu Talib, sinusuportahan sila. Ang ginawa ng mga udama o Quraysh, leader ng Quraysh, no? Nagpulong sila. Sabi nila, anong gagawin natin para tumigil na si Muhammad, yung mga kasama niya, pati si Abu Talib. Si Abu Talib, kafir. Pero sinusuportahan niya yung pamangkin niya, pinagtatanggol niya. Nagkaisa sila, ang gawin na lang natin, sila nang mag-usap tumigil. Paano? Nag-boycott sila. Alam niyo boycott? Pinutol nila lahat ng ugnayan nila sa Banu Hashim. Sinabi ng mga leader, inanong sila sa Makkah, walang makikipag-ugnayan sa Banu Hashim. Walang bibili sa paninda nila, hindi sila pagtitindahan ng anuman. May lockdown so Banu Hashim sa Makkah. Umabot yun ng 3 years. Ayon sa mga ulama, hanggang sa kumakain na sila ng damo. Wala nang budget yung mga Banu Hashim. Pumasasiran, nagkupamasaneran sa panganangkat. Kahit pa may pera sila, walang pinagbibiling pagkain para sa kanila. So doon, nakita yung sabar ng mga sahaba. Maraming namatay doon ng mga Ahlu Makkah. Yung Abu Talib, araw-araw niya binibigyan ng pagkain yung mga Muslim that time. Pero yung kayamanan, nauubos din. Hanggang sa, may kwento dyan, na nakat yan. Napawalang bisa yung Hasru Makkah. Yung mga nangyaring digmaan, kabilang yan sa fitna. No? Yung mga sahaba, ridwanullahi alaihim, yung hirap nilang isinakripisyo. Hanggang sa dumating yung mga tabi'in at bawat tabi'in. Hanggang ngayon, meron pa rin fitna. Hanggang sa pagbuno ng dunya. Diba yung hadith ng Rasulullah? Bawat araw, palala ng palala yung fitna na ipinaparating ng Allah. Tinatalakin natin si Dajjal, kabilang yan sa fitna. No? Bakit mayroong fitna? Para saan yung fitna? Para saan yung trials? Iba kasi pumapasok sa isip nyo pag fitna babae, no? Fitna, sakit, fitna yan. Paghihirap, fitna. Wala kang makain, fitna yan. Trial siya ng Allah, no? Ikhtibar. Bakit mayroong fitna? Ha? Ha? You're a mu'min. Tayo. Sinabi ng Allah, فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Upang tukuyin ng Allah
nang sa gayon matukoy. Ibig sabihin ng matukoy dito, maipakilala ng Allah. Yung Allah, alam niya naman lahat ng bagay. Hindi ka pa nililikha ng Allah, alam ka niya na. Yung ilm ng Allah, muhit, sabihin, sinaklaw niya lahat ng kaalaman. No? Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, nang sa ganoon ay matukoy ng Allah at maipakilala ng Allah sa mga alipin niya, alladhina sadaqu, silang mga nagpakatotoo. Silang nagpakatotoo sa kanilang la ilaha illallah. Silang nagpakatotoo sa la ilaha illallah. Wala ya'lamanna al-kadhibin, at mabatid, malaman, matukoy ng Allah silang mga kadhibin, sinungaling. Sinungaling sa la ilaha illallah. No? Dahil sa fitna, dahil sa mga bala, musiba na tumatama sa atin, nalalaman kung sino yung tunay na totoo sa la ilaha illallah, at yung nagbabalat kayo lang. So yan yung as-sidq al-munafi lil kadhib. As-sidqul munafi lil kadhib. Patungkol yan sa la ilaha illallah. Okay, sino may tanong? So bukas ulit 5 and 6 Thursday, no? Lamig na ako. Soal? Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.